Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Ye Shaolin nang napunta siya sa lugar ng Windless Plains kung saan makakako ng mas maraming points sa lalong madaling panahon. Ngayon ay hindi niya na kailangan pang tumakbo sa loob ng mapa upang hanapin ang daan palabas, at ang kasalukuyan niyang score ay nasa 188 points na ibig sabihin ay kailangan niya na lang ng 12 points upang makalahok sa susunod na laro. Bigla niyang naalala na ang babaeng may berdeng buhok ay nakipag-alyansa sa kanya kanina kaya kailangan niya na lang siyang hintayin na lutasin ang natitirang points. Sa kabilang panig, hindi inaasahan ng mga kalahok na magagawa nilang makahuli ng dalawang Immortal Emperor Realm sa parehong oras, at hindi dapat nila hayaan na makatakas ang isa sa kanila. Batid ng iba na kailangan na nila itong patayin kaagad dahil ang numero ng mga halimaw ay limitado lamang. Bukod pa dito ay dapat nilang huwag hayaan na makuha ng iba pang mga landowners ang mga halimaw na nandito. Lumipas ang ilang oras ay nagawa na nila itong patayin ng walang kahirap-hirap. Pahayag ng isa na kung meron lamang na isa o dalawang tao na makakaharap ang halimaw na ito ay siguradong mamamatay sila ng walang kalaban-laban. Ngunit sa kabutihang palad ay meron silang sapat na tao para patayin silang dalawa ng sabay at hindi man lang ito naging problema sa kanila. Maya-maya ay isang immortal ang nagmamadali upang ibalita ang isang nilalang na lumitaw. Habang kinakabahan ang isang immortal ay tinanong nito kung si Chen Chang'an ang tinutukoy niyang lumitaw. Ayon sa kanya na lumabas na ang pinakabagong listahan ng kompetisyon, hindi inaasahan na ang mas malayong kuweba na kanilang napuntahan ay mas mataas ang puntos na makukuha nila. Ang nangunguna ngayon sa listahan ay si Ye Shaolin na may 188 points mula sa Windless Plains, at si Mo Qing na may 188 points. Si Kai Kun na may 187 points, at ang pang-apat na si Tang Xi na may 186 points. Nagulat ang lahat nang nakita nila na ang mga nangunguna sa listahan ay mga mahihinang tao lamang na madaling mamatay kapag may nakaharap na mga halimaw. Ngunit ang ikinagulat ng mga immortal nang nakita nila si Chen Chang'an mula sa pinakababa na may 4 points at napunta sa Underworld Maze. Habang tumatawa ang immortal na si Xuanming ay binatid nito na tinutulungan siya ng mga god dahil pinunta nila si Chen Chang'an sa Underworld Maze. Nagtaka ang isang immortal kung bakit siya tumatawa at tinanong kung ano ang meron sa listahan na hindi nila alam. Batid ni Xuanming na maraming bagong henerasyon ng mga cultivators ang lumitaw sa tournament na ito at si Chen Chang'an ang pinakamautak sa kanilang lahat. Kaya hanggat nasa pagilid siya ay magiging limitado lamang ang magagawa nilang mga aksyon. Dahil dito ay kailangan nila siyang iwasan sa lahat ng oras at hindi lalabanan, ngunit nagkaroon ng malas na kapalaran si Chen Chang'an nang napunta siya sa Underworld Maze at ngayon ay hindi na nila siya makakaharap sa round na ito. Sa loob ng Burning Mountain Zone, nagawa ng patayin ni Yulan ang lahat ng halimaw sa lugar na ito, at tulad ng ginawa niya kanina ay limitado lamang ang lahat ng halimaw sa bawat lugar. Napansin niya rin na ang lugar na ito ay malawak at makalat kaya kung susubukan nilang madaliin na pumunta sa susunod sa Secret Realm ay mauubos ng wala sa oras ang mga halimaw, at kahit anong tingin niya pa sa sitwasyong ito ay mahirap talaga ang makakuha ng 200 points kaya sinabi sa kanila ng Treasure Spirit ang tungkol sa mechanism ng pakikipag-alyansa upang maghati ng points. Ngunit naiinis siya dahil hindi gumagalaw ang points ni Chen Chang'an at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa mga oras na ito. Sa ilalim ng Underworld Maze, isang nilalang ang nagmamakaawa sa mga halimaw na wag siyang patayin. Nagtataka naman ang mga halimaw kung ano ang mga walang kabuluhan na binabanggit niya at pinagsabihan na wag akitin ang mga halimaw na malapit sa kanila. Nagtaka naman ang isang halimaw dahil hindi niya pa nakikita ang kanyang mukha sa lugar na ito at tinanong kung saan siya nagmula. Habang kinakabahan ang partner ni Ye Shaolin na si Mo Qing ay napapaisip ito kung paano siya napunta sa pinakadelikadong lugar. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay nagawa niya agad na magpalit ng anyo bilang halimaw dahil kung hindi ay namatay na sana siya bago pa matapos ang laro. Ang Underworld Maze ay isang testing ground ng mga laws of heaven at maraming nakakatakot na mga demons at halimaw ang nakasealed dito. Hindi niya inaasahan na ang dalawang kaharap niya ngayon ay mga Immortal Emperor Realm, kaya upang mabuhay sa lugar na ito ay kailangan niyang magmakaawa sa kanila at pagkatapos ay hahanap ng paraan kung paano makakatakas sa Underworld Maze. Gayunpaman, sinabihan na ng halimaw ang isa niyang kasamahan na iwan na ang pangit na babaeng ito dito dahil nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kanilang clan. Ayon sa sulat na isang nakakakilabot na aura ang biglang lumitaw sa Underground Maze kaya kailangan na nilang magtipon lahat para umalis sa lalong madaling panahon. Maya-maya ay nakahinga na ng maluwag si Mo Qing dahil nagawa niyang makatakas sa mga kamay ng halimaw.
ngunit agad siyang bumagsak sa lupa nang naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura at hindi makapaniwala na pagkatapos niyang makaalis sa dalawang Immortal Emperor Realm ay isang mas nakakatakot ang dumating sa kanyang harap. Agad siyang lumuhod sa harap nito at nagmakaawa na wag siyang patayin. Agad naman siyang sinakal ni Chen Chang'an at binatid na siya ang pangalawang halimaw na hindi pinalad ang buhay. Nagulat si Mo Qing nang si Chen Chang'an ang nasa kanyang harap at agad nagpaliwanag na hindi siya isang halimaw ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya maintindihan ni Chen Chang'an. Sa huli ay bumalik na sa ang dati niyang anyo at binatid na siya ang babaeng kasama niya kanila sa loob ng kompetisyon. Hindi inaasahan ni Chen Chang'an na isa pala siyang tao at pinagsabihan na dapat ay sinabi niya ito kaagad dahil muntik na siyang mamatay sa kanyang mga kamay kung nagkataon. Gayunpaman, tinanong ni Chen Chang'an kung nasaan ang kasama niya na si Ye Shaolin dahil ang pagkakaalam niya ay magkasama silang dalawa. Ayon kay Mo Qing na ang teleportation array sa loob ng kuweba ay pinunta silang lahat sa iba't ibang secret realm at napunta siya dito sa loob ng underworld maze nang hindi niya inaakala. Nagmamakaawa na si Mo Qing na wag siyang iwan sa loob ng realm na ito at sinabi na gagawin niya ang lahat upang hindi maging pabigat sa kanya. Bukod pa dito ay bibigyan niya rin siya ng kasiyahan kapag nakakaramdam na siya ng kalungkutan. Batid naman ni Chen Chang'an na hindi siya mahuhulog sa kanyang mga patibong at tinanong kung ano ang mga nalalaman niya tungkol sa loob ng maze na ito. Maya-maya ay kinuha na ni Mo Qing ang isang bato at tinapon ito sa isang madilim na lugar. Pagkatapos ay isang black hole ang lumabas at ilang saglit ay nagulat na lang si Chen Chang'an nang napansin niyang nag-iba ang lugar ng kanilang kinakatayuan. Sabi ni Mo Qing na nagbago ang space sa lugar na ito at ang mga bangkay ay nakakalat lamang kahit saan. Napansin rin ni Chen Chang'an na ang batong ginamit kanina ni Mo Qing ay lumitaw na lang sa kanyang likod. Batid ni Mo Qing na ito ay isang ancient secret realm na itinatag ng dalawang law ng reincarnation and space. Walang kahit sino ang may kakayahan na sirain ito at walang makakapasok o makalabas. Kaya hindi kalabisan na sabihin na ito ang pinakamakapangyarihang bilangguan sa kasaysayan. Dagdag niya pa na kapag pipilitin nilang pumasok sa loob ay tatangayan sila ng kapangyarihan ng law tulad ng mga kalahok doon. Aalisan ang lot ng mga suot nila at mamamatay ng malungkot. Narinig niya rin sa kanyang mga ancestors na sa mundong ito, dalawang gods ang nakipaglaban dito daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Pinilit ng lahat ng kapangyarihan ng universe na wasakin ang langit at wasakin ang lupa hanggang sa nasira na ang lahat. Sa wakas, nagsimulang ayusin ang mundo at lumitaw ang Heavenly Daw sa oras na yun. Ang natitirang kapangyarihan ng mga gods ay malakas pa, at ang Heavenly Daw ay lumago ng napakabilis na nagmula sa maraming mga laws at nakaakyat sa spiritual path sa realm ng heaven upang makabisado ang mga laws. Sinabi niya rin na ang kapangyarihan ng mga laws na kanilang sinanay ng mahusay bilang mga practitioner ay nagmula sa Heavenly Daw ng sarili nilang mga mundo. Pagkatapos ng 10,000 taon ng pagsasanay ay maaari niya lamang maunawaan ang isang bagay na mababaw at hindi niya man lang malaman ang pinagmulan. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang mga pader dito ay pawang mga mapagpanggap lang at ang kapangyarihan ng heaven sa loob ay nagagalit at sabik na lumunin ang lahat. Pahayag ni Mo Qing na ngayon ay nakatagpo na sila ng orihinal na Heavenly Daw na higit pa sa kanilang mga mundo. Kaya kung gusto niyang lumabas ay kailangan niyang gumamit ng mas malakas na source ng law para magawa ito. Ngunit masyadong malabo para sa kanila na kaharipan ang heaven at earth kaya wag na nila itong subukan. Ayon kay Chen Chang'an na mas lalong tumitindi na ang kompetisyon at kapag hindi niya nagawang makaalis sa lugar na ito ay matatanggal siya at hindi niya makukuha ang premyo ng God Realm at Land Promotion. Gayunpaman, hindi natatakot si Muging sa nangyayari dahil meron siyang mahusay na kaalyado na siguradong pupuntos ng mga points. Ang tanging kailangan niya na lang gawin ay makaligtas sa loob ng 5 araw upang manalo at kusa na siyang ihahatid pabalik sa kuweba. Batid ni Chen Chang'an na wala siyang masyadong alam tungkol sa Heavenly Way noong una ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang maunawaan ito ng kaunti. Sa itaas ng tao at immortal ways ay pinakaiginagalang ang Heavenly Way at karamihan sa mga gods ay talagang umaasa sa Heavenly Way upang lumaban. Habang naglalakad sila ay nagtataka si Mo Qing na kung paanong bigla na lang naglaho ng parang mga bula ang mga halimaw sa malapit na lugar samantalang ang dami nila dito kanina lang. Sinubukan niyang gamitin ang Exploring Immortal Technique ngunit hindi niya pa rin matukoy kung nasaan ang mga halimaw sa loob kanina. Sabi ni Chen Chang'an na kapag nagpatuloy ito ay hindi niya makukuha ang 200 points na kailangan para makapunta sa susunod na laro. Batay sa senyales na nakita ni Mo Qing kanina ay napansin niyang parang may kinatatakutan sila noong nagmamadali silang tumakas.
Dagdag niya pa na ang isang Immortal Emperor Realm ay may kakayahan na sirain ang isang mundo kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nilalang na dapat nilang katakutin. Nagtataka siya kung natatakot ba talaga sila sa nilalang na nandito o isa itong tao. Maya-maya ay napansin niya sa likod ang isang kakaibang aura na nagmumula kay Chen Chang'an. Batid ni Chen Chang'an na kung inaakala ng kalangitan kung wala siyang magagawa sa sitwasyong ito, tinawag niya na ang Heavenly Dawn ng Kyushu at sinabihan na kailangan niya nang lumabas dahil meron silang malaking laro na kailangan nilang tapusin. Tinanong naman siya ng Heavenly Dawn kung ano ang dapat niyang gawin. Nakangiting sinabi ni Chen Chang'an na gawin niya na lang ito at siya na ang bahala sa lahat. Mula sa likod ay hindi makapaniwala si Mo Ching na kung bakit ang Heavenly Dawn na isang orihinal na laws ng Heaven at Earth ay kinilala siya bilang tatay. Sa kabilang banda, galit na galit si Mo Huaxi dahil kinukuha ni Yulan ang mga biktima na nakukuha niya. Tinanong ni Mo Huaxi kung bakit niya ito ginagawa dahil hindi naman siya nangingialam sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng halimaw sa lahat ng lugar ay malapit ng maubos kaya kahit anong hirap pa ang kanyang gawin ay hindi niya na magagawang makuha ang 200 points. Sa patuloy na pagpatay ni Yulan sa mga halimaw ay sinabi nito na masyadong hindi patas ang pakikipagtulungan at masyadong maswerte si Chen Chang'an na maging kaalyado niya. Maya-maya ay wala pa rin siyang aksyon na nakikita mula kay Chen Chang'an at ngayon ay kailangan niyang makakuha ng dobleng puntos sa pagpatay ng mga halimaw ng mag-isa. Pagkatapos niyang makipaglaban sa mga halimaw ay nakakuha lamang siya ng 32 points gamit lang ang sarili niyang mga lakas. Batid niya na wala siyang kasing taas na inisyal na marka gaya ng iba at walang mga kasamahan, kaya maaari lang siyang umasa sa kanyang sarili para pumatay ng mga halimaw at mag-ipon ng mga puntos. Pagkatapos ng round of advancement na ito ay sisiguraduhin niyang alisin si Chen Chang'an palabas ng kuweba at pipigilan sa pagtatangka na kumapit sa kanya. Maya-maya ay dumating ang isang false god realm sa kanyang likod at tinanong nito kung bakit niya pinatay ang kanyang kaibigan. Bigla namang nagulat si Yulan nang hindi niya man lang naramdaman ang presensya nito at nagtaka kung kailan pa ito lumitaw sa likod. Ilang saglit ay itinaas ng false god realm ang kanyang kamay at binatid na papatayin niya siya ng walang awa. Mula sa kanyang daliri ay isang laser beam ang lumabas at agad itong nadipensahan ng pabahagya ni Yulan. Sa lakas ng atakeng nilabas ng false god realm ay nagsanhi ito ng isang matinding pagsabog sa kalangitan. Ngunit hindi pa rin dito natatapos ang lahat at mas lalong nagalit lang sa kanya ang false god realm. Sumunod ay sinimulan niya ng maghanda ng mas maraming light beam at ilang saglit ay inatake niya na ito kay Yulan. Habang papunta na sa kanya ang atake ng false god realm ay isa-isa niya itong iniwasan gamit ang kanyang sword. Sa bawat iwas na ginagawa ni Yulan ay nagbibigay ng malakas na pagsabog ang atake ng false god realm sa iba't iba't lugar. Mula sa kabilang panig ay umabot na rin sa kanila ang pagsabog na ito. Tinanong ng isang kalahok ang kanyang kaalyado kung iiwan niya na lang siya sa lugar na ito ng basta-basta. Batid naman ng kasamahan niya na ang isang patay na cultivator ay wala ng kabuluhan kaya wala na siyang pake sa kanya dito. Sa tingin rin nila na mukhang may nakaharap ang Empress na isang nakakakilabot na halimaw. Sa kabilang banda ay unti-unti nang nawawalan ng lakas si Yulan ngunit hindi pa rin siya tinigilan ng false god realm. Maya-maya ay naghanda na ito ng formation at nagulat na lang si Yulan nang napansin niya na isa itong immortal killing formation. Sa sobrang lakas nito ay isang matinding pagsabog ang nangyari sa kanyang kinatatayuan. Habang nawawala na ang mga usok ay napansin ng false god realm na wala na dito si Yulan at sa sobrang galit ay napasigaw na lamang siya ng malakas. Mula sa taas ay nagtataka si Mo Huaxi kung ang nilalang na ito ay tao o isang multo. Hindi siya makapaniwala na ang Empress ay pinigilan ng halimaw na ito sa buong laban at sa sobrang lakas ng nilalang na yun ay imposibleng makita kung ano ang realm niya, kaya kung nandito ang halimaw na yun ay mas lalong mahihirapan silang makakuha ng maraming points, at kung susubukan niya man itong labanan ay siguradong kamatayan lang ang nag-aabang sa kanya. Gamit ang kanyang tablet ay sinubukan niyang tignan kung ano ang nilalang na ito ngunit bigla na lang itong nasira. Hindi siya makapaniwala na sa kasalukuyan niyang realm na Immortal Emperor ay hindi niya magawang tiginan kung ano ito at mukhang malaking karma ang nakalagay dito. Sa larong ito, bukod sa pag-iwas kay Chen Chang'an ay kailangan rin nilang iwasan ang halimaw na yun at sa ngayon ay pansamantalang lilipat na muna siya ng mapa. Sa loob ng Burning Mountain Zone, batid ni Yulan na masyado siyang naging pabaya sa kanyang sarili at hindi inaasahan na ang False God Realm ay lumitaw sa unang round ng laro. Sa hindi inaasahan na pangyayari ay nakaharap niya ito agad at nagtamo ng matinding pinsala. Nagtataka siya kung bakit ang gatekeeper na dapat magpapakita sa huling laro ay lumitaw ng mas maaga. Maya-maya ay isang mata ang lumabas sa kalangitan at hinahanap siya nito kung saan siya nagtatago.
Batid ng false god na pinahirapan at pinatay niya ang kanyang mga kaibigan kaya naging malungkot ulit siya ngayon. Ilang saglit ay nakita niya na kung saan ito nagtatago at agad kinabahan si Yulon kung ano na ang susunod na mangyayari sa kanya. Ang tinatawag na false god realm ay ang paborito ng Heavenly Daw na pumapaibabaw sa lahat ng mga cultivators at nagtipon ng libo-libong mga laws sa isang katawan. Sabi ng treasure spirit sa mga gods na hindi siya ang naglagay ng halimaw sa loob ng Starfield competition at hindi niya rin alam kung paano lumitaw ang nilalang na yun sa unang level. Bukod pa dito ay may mga potensyal ang mga landowners sa henerasyong ito kaya paano siya maglalakas loob na saktan silang lahat at sirain ang kasiyahan ng mga gods. Lumipas ang ilang oras na pag-uusap nila ay nagulat na lang ang treasure spirit nang nalaman niya na si God Emperor Jiuyang ang gumawa nito. Gayunpaman, ang pagkakaalam niya ay plano ng gods na hanapin ang God Slayer sa huling stage ng Starfield competition at pagsamahin ang kapangyarihan ng gods upang patayin siya ng walang awa. Ngunit si God Emperor Jiuyang ay gumawa ng sarili niyang paraan na ilagay ang false god na isang gatekeeper ng last level sa first level ng Starfield competition. Ang layunin nito ay hanapin ang God Slayer na papatay sa kanya sa hinaharap kaya kailangan na nila itong mahanap sa lalong madaling panahon. Ngayon ay gusto niyang makita kung sino ang may kakayahan na patayin ang false god upang mapatunayan na siya ang God Slayer. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa malakas ang mga cultivators sa unang level at ang mga mahinang cultivator mula sa Eastern Starfield ay siguradong walang pagkakataon na may kakayahan upang patayin ang false god. Dagdag pa ng treasure spirit na kapag pinagpatuloy pa nila ito ay siguradong mamamatay ang lahat ng landowners sa Eastern Starfield. Sa kabilang banda, habang pasugod na ang false god para hanapin si Yulon ay napansin ito ng ibang cultivator na isang mahinang halimaw lamang kaya sinabihan niya ang kanyang kasamahan na magsanib puwersa para patayin ito, ngunit sa isang iglap lamang ay bigla na lang silang naglaho ng parang mga bula at ganon din ang nangyari sa ibang cultivator na dinaanan ng false god. Maya-maya ay nagawa niya nang hanapin si Yulon kung saan siya nagpunta at nagulat si Namuhuaksi sa sobrang bilis silang nahanap ng false god. Mula sa taas ay napagtanto ng treasure spirit na hindi na maliit na bagay ang nangyayari at napapaisip kung kailangan na nilang gumawa ng aksyon para pigilan ito. Sinabihan siya ng gods na hindi lang ito ang bagay na nangyari sa kanila kaya dapat ay hindi sila magsasagawa ng isang digmaan maliban na lang kung kinakailangan, at para naman sa mga landowners ay sila na ang bahala para sa kanilang kaligtasan. Habang seryoso ang mukha ng false god ay hawak-hawak niya ang wala ng buhay na katawan ni Mohuaksi at sinabihan si Yulon na sagutin ang kanyang katanungan. Nilagay ng false god ang isa niyang daliri sa ulo ni Yulon at tinanong kung sino sa kanila ang pinakamalakas na sumali sa Starfield competition. Dagdag pa ng false god na sobrang hina nila para hayaan siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Habang nanginginig ang katawan ni Yulon ay napagtanto niya na masyado siyang nagtamo ng matinding pinsala at hindi pa gumagaling simula kanina, at siguradong mamamatay siya kapag naglaban sila ng false god kaya ang bagay lamang na yun ang maaari niyang gamitin para makatakas sa sitwasyong ito. Sa oras na natagpuan siya ng false god ay hinanda niya na agad ang power of law ng space sa inner sea kaya sa oras na magsisimula ng umatake ang false god ay hahanap siya ng paraan para makatakas at agad pupunta sa malayong lugar sa lalong madaling panahon. Batid ni Yulon na milyong taon niya nang naunawaan ang law of heaven pero hindi niya inaasahan na magpapakita ito sa ganitong sitwasyon. Bigla na lang nagulat si Yulon nang nakita niyang ngumiti ang false god at sinabi na alam niya kung ano ang kanyang sinusubukan na gawin. Habang nakatali na ang buong katawan ni Yulon ay pinahayag ng false god na ganito gumagana ang power of law. Hindi makapaniwala si Yulon sa nangyayari at nagtataka kung kailan niya pa nagawang gamitin ang power of law sa kanyang katawan. Bukod pa dito ay hindi rin magamit ni Yulon ang lakas niya at ang kanyang cultivation at chi movement ay naharangan lahat ng false god. Napansin niya rin na ang laws of space, laws of time, laws of immortality, laws of strength at hindi lamang 10 ngunit daan-daang laws ay nakalagay sa kanya. Ilang saglit ay sinakal na siya ng false god sa leeg at napagtanto na ni Yulon na wala na siyang pag-asa na makatakas sa kamay ng nilalang na ito. Sinabihan na siya ng false god na oras na para patayin ang langgam na katulad niya ng walang awa. Bago ang lahat ay nagmakaawa muna si Yulon kay Chen Chang'an na wag lalabas ng maze at magtago lang sa loob kahit ano ang mangyari. Ilang saglit ay tinanggal na ng false god ang isang braso ni Yulon at sinabi na kapag hindi niya pa rin sasabihin sa kanya kung sino ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay tatanggalin niya ng isa-isa ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa sobrang sakit nito ay napasigaw na lang si Yulon at hindi makapaniwala na wala na ang isa niyang braso.
Sa loob ng maze ay lumabas ang isang malakas na liwanag at isang tao sa loob ang gumamit ng divine skill time and space retrieval. Maya-maya ay bumalik na lang ang lahat ng pangyayari sa simula kung saan buo pa ang dalawang kamay ni Yulon. Bigla na lang nagtaka si Yulon nang napansin niyang ito ang eksena kanina noong una niyang pagtakas sa Burning Mountain area kaya napapaisip si Yulon kung bumalik siya sa nakaraan. Napagtanto niya rin na isang nilalang ang nagbago sa time and space ng Heaven and Earth laban sa mga hadlang ng Heavenly Daw sa lugar na ito. Sa kabilang banda ay nagulat ang false god sa naging sitwasyon at nagtaka kung ano ang nangyari. Habang tumatakbo na Yulon para tumakas ay pinahayag niya na sa buong buhay ng kanyang pagsasanay ay hindi pa siya nakakakita ng mga immortal na nagawang gamitin ang Heavenly Defying Act, dahil ang tanging tao lamang na may kakayahan na baligtarin ang time and space ng walang kahirap-hirap ay ang God ng time and space. Mula sa taas ay sinabihan ng Treasure Spirit ang lahat ng cultivators na gamitin ang lahat ng posibleng paraan para itago ang kanilang aura sa loob ng 5 araw at iwasan ang false god sa lalong madaling panahon. Napansin ni Yulon na ang Treasure Spirit ang may kagagawan nito at agad nagpasalamat dahil kung hindi sa kanyang ginawang aksyon ay siguradong patay na sana siya ngayon. Kinakabahan namang sinabi ng Treasure Spirit na hindi ang God ang gumamit ng time retrieval at lalong-lalong hindi siya ito. Nanginginig niyang sinabi na nagmula ang time retrieval space sa Underworld Maze at hindi makapaniwala si Yulon nang narinig niya ito sa Treasure Spirit. Lumipas ang ilang oras ay hindi na nagpatuloy ang mga cultivators para pumatay ng mga halimaw at tinago na nila ang kanilang mga aura mula sa false god. Ang iba ay sinira ang sarili nilang cultivation at pinutol ang koneksyon ng kanilang orihinal na katawan. Napapaisip si Yulon kung ano ang nangyari sa loob ng Underworld Maze na naging sanhi ng pagkaalog ng Heaven and Earth at ibinalik ang time and space sa isang saglit. Lumipas ang ilang oras na paghahanap ng false god sa mga cultivator ay nabigo pa rin siyang hanapin ang mga ito. Mula sa likod ng malaking bato ay sinabihan ni Lin Chi si Mohuaxi na wag gumawa ng ingay at nagtataka kung bakit buhay pa siya dahil ang pagkakaalam niya ay namatay na siya kanina. Mahinahon na sinabi ni Mohuaxi na ibang katauhan niya lang ang namatay at inutusan siya ni Lin Chi na gumawa ng paraan akitin palayo ang false god dahil hindi niya na magawang pigilan ang hindi paghinga. Sinabihan naman ni Mohuaxi si Lin Chi na kapag nagpakita siya ng kahit anong paghinga ay agad siyang mahahanap ng false god at pupugutan siya kaagad nito ng ulo kaya kailangan niyang mamili kung gusto niya ng mamatay o magtago para mabuhay. Maya-maya ay isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanilang likod at napatigil ang false god nang nakita ito. Napansin ni Mohuaxi na nagmumula ito sa kabilang banda ng underground maze at patuloy pa rin ito sa paglakas. Sinimulan ng puntahan ng false god ang pinanggagalingan ng aura at hindi makapaniwala sina Lin Chi na meron pa rin isang tao ang naglakas loob ng palabasin ng kanilang aura at siguradong mamamatay siya sa kamay ng false god ng walang awa. Naramdaman naman ni Mohuaxi na nakita na nila ang aura na ito noon at sinabi ng nasa kabilang panig na nagmumula ito kay Chen Chang'an. Dagdag pa ni Xuanwing na magagalit ang false god kapag hindi niya sila natagpuan kaya sigurado na ilalabas niya ang lahat ng kanyang galit kapag nagkita na sila ni Chen Chang'an. Batid ng ibang cultivator na sobrang malas ni Chen Chang'an dahil hindi lamang siya napunta sa underground maze kundi mamamatay rin siya sa kamay ng false god. At kahit meron pa siyang 10 buhay ay hindi pa rin ito sapat para mabuhay sa kamay ng isang makapangyarihan na false god. Habang pinagmamasdan ni Yulon ang underground maze ay tanging dasal na lang ang maibibigay niya kay Chen Chang'an. Lumitaw ang mga gintong kidlat mula sa kailaliman ng maze at tumama sa kalangitan ngunit umatake rin pabalik ang langit dahil ito ay isang paligsahan sa pinagmulan ng Lo, at sa oras na umurong ang kabilang panig ng heaven ay lalamunan ito pataas at magsasanib. Habang takot na takot si Mo Qing sa nangyayari ay sinabi niya na ang pakikipaglaban sa heaven ay isang bagay na hindi niya inisip kahit kailan at nagtataka siya kung ano ang gustong gawin ni Chen Chang'an. Dahil ang dapat lang nilang gawin ay umalis sa loob ng underground maze kaya hindi na nila kailangan pang gawin ang ganitong klaseng bagay. Nakangiting sinabi ni Chen Chang'an na ang lugar na ito ay isang mahusay na lugar para palakasin ang kanyang heavenly daw sa ilang oras. Sa kabutihang palad ay meron siyang kakayahan na bumalik sa time and space gamit ang isang kamay at maaari niya rin ibalik ang sigla ng Heavenly Daw ng Kyushu ng maraming beses. May mga pagkakataon na na-overcharge ang Heavenly Daw at muntik nang mapunta sa bingit ng kamatayan nang hindi umatras dahil malaki ang tiwala nito sa kanya kaya ngayon ay tutulungan niya siyang umangat sa spiritual realm. Lumipas ang ilang minuto ay dumating na ang false god kung nasaan si Chen Chang'an at sinabi na tapos na ang pakikipagtaguan.
Hindi makapaniwala si Moching nang nakita niyang nasa harapan na nila ang false god at napasigaw na lang dahil hindi niya na alam kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Nagtaka naman si Chen Chang'an kung bakit bigla na lang siyang sumigaw ng walang dahilan. Nanginginig na sinabi ni Moching na nasa harap na nila ang false god na kinakatakutan ng lahat ngunit hindi pa rin siya makapaniwala kung bakit niya nakasalubong ang nilalang na ito. Ilang saglit ay nagsimula ng sumugod ang false god at nakangiting sinabi na nakapagdesisyon na siyang gagawin niyang laruan ang kanyang dalawang kamay at dalawang paa pagkatapos niyang baliin ang mga ito ng isa-isa. Agad namang sinabihan ni Moching si Chen Chang'an na kailangan na nilang umalis dahil ang nilalang na ito ay pinipigilan ang lahat ng cultivators kaya mas mabuti kung hindi niya ito lalabanan at tatakas na muna sila pansamantala. Sa sobrang bilis ng false god ay nagawa niya ng atakihin si Chen Chang'an ngunit bigla na lang siyang nagulat nang nakita niyang pinigilan lamang ni Chen Chang'an ang kanyang atake ng walang kahirap-hirap. Malumanay na tinanong ni Chen Chang'an kung anong elite monster ang tinutukoy ni Moching sa nilalang na ito. Nakangiting sinabihan rin ni Chen Chang'an ang false god na ang lakas ng loob niyang banggitin na gagawin niya siyang laruan. Ilang saglit ay tinanggalan na ni Chen Chang'an ng braso ang false god ng walang kahirap-hirap gamit ang kanyang kamay at binatid na mas malakas lamang siya ng kaunti kaysa sa ibang halimaw na nandito. Nagulat na lang ang false god nang biglang nawala ang braso niya sa isang iglap at hindi makapaniwala na ang kanyang pisikal na katawan na binago ng Way of Heaven at hinalo sa pinaka-perpekto at hindi masisira na katawan mula sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Dagdag pa ng false god na mas maganda ang kanyang katawan kaysa kay Chen Chang'an kaya nagtataka siya kung paano ito naging posible. Habang hawak-hawak ni Chen Chang'an ang braso ng false god ay sinabihan niya si Moching na wag magplano na agawin mula sa kanya ang elite monster na ito. Agad namang umalis si Moching at nagpasalamat kay Chen Chang'an dahil masyado siyang mabait. Hindi inaasahan ng false god na tinawag niya siya na isang elite monster na ibig sabihin ay tinuturing lamang siya ni Chen Chang'an na isang ordinaryong halimaw. Sa buong buhay niya ay wala pang naglakas loob na banggitin ang ganitong mga kataga at hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at sinigawan si Chen Chang'an na gusto niya siyang mamatay. Maya-maya ay naghanda na ng atake ang false god at agad sinabihan ni Moching si Chen Chang'an na wag maging pabaya dahil ang ginamit ng false god ay isang low blockade na may kakayahan pigilan ang lahat ng Chinang cultivators. Ang buong katawan ni Chen Chang'an ay binalutan na ng mga low para pigilan siyang gumawa ng kahit anong aksyon. Batid ng false god na dahil masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya na kailangan panglabanan siya ng patas ngayon na hawak niya na ang Law of Heaven. At kung hindi man gagana sa kanya ang daang batas ay siguradong pipigilan siya ng libo-libong laws. Ilang saglit ay sinimulang niya ng sumugod para umatake at binatid na sa ilalim ng Law of Heaven ay isa siyang invincible. Bigla namang ngumiti si Chen Chang'an at sinabi na isa lamang siyang langgam sa kanyang paningin at sinira ang laws na nakapalibot ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay isang malakas na atake ang lumabas sa daliri ni Chen Chang'an na naging dahilan ng malakas na pagsabog. Habang unti-unti nang nawawala ang false god ay hindi pa rin siya makapaniwala na wala siyang magawa sa harap ni Chen Chang'an ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Mula sa malakas na pagsabog sa loob ng underground maze ay nawala na ng tuluyan ang false god ng parang bula. Sa kamay ni Chen Chang'an ay nagkaroon na siya ng 132 points at hindi niya inaasahan na ang halimaw na yun ay nagkakahalaga ng ganitong puntos. Kasama ang points sa Empress ay meron na siyang score na 132 na hindi malayo para umakyat sa susunod na laro. Sa kabilang banda ay nagulat ang ibang cultivators nang nakita nilang nasa pang-10 listahan na si Chen Chang'an ng rangkang sa Starfield Tournament at hindi inaakala na nakaligtas siya sa false god. Tinanong na ni Chen Chang'an si Moching kung saan pa siya makakakita ng ganitong klase ng halimaw ngunit sinabi ni Moching na wag ito masyadong seryosohin dahil nakakatakot ang mga halimaw na yun. Gayunpaman, ayon sa kanya na meron lamang isang false god sa bawat laro kaya sa ngayon ay magsaya na muna sila. Bigla namang nakaisip ng paraan si Chen Chang'an at agad sinabihan ang system na oras na para magtrabaho. Ginamit na ni Chen Chang'an ang time and space retrieval at sinabihan ang system na apektuhan lamang ang isang bagay. Nagulat si Moching nang napagtanto niya kung ano ang binabalak gawin ni Chen Chang'an at nagtataka kung ano ang relasyon niya sa God of Time and Space Chen Wangchen. Ilang minuto ang nakalipas ay muling nabuhay ang false god at nakangiting sinabi ni Chen Chang'an na nagkita ulit sila. Nagulat na lang ang false god sa nangyari at binatid ni Chen Chang'an na tinatamad na siyang manatili sa loob ng maze kaya oras na para lumabas. Sinabihan niya na ang heavenly daw na ipakita sa kanya ang naging resulta ng pagsasanay niya.
Mula sa malakas na liwanag na lumalabas sa Heavenly Daw ay tinanong ni Mo Ching kung ano ang sinusubukan niyang gawin dahil hindi niya ito maintindihan, ngunit kapag pinagpatuloy niya pa ito ay siguradong lalamunan sila ng laws of heaven ng maze. Ilang saglit ay napunta na sila sa labas ng maze at napagtanto ni Mo Ching na ito ang spatial displacement na tanging ang Heavenly Daw lamang ng mundong ito ang may kakayahan na gawin ito. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na hindi ang Heavenly Daw ng mundong ito kundi ang Heavenly Daw ng kanyang kontinente ang gumawa nito. Mula sa bagong anyo ng Heavenly Daw ay napansin ni Chen Chang'an na nagawa niyang maabusby ang lahat ng heaven and earth sa lugar na ito at nagawang makaangat sa spiritual realm. Ngayon ay magagawa niya ng kontrolin ang lahat ng power of laws sa lupain na ito. Tinanong naman ni Mo Ching na kung ang ibig sabihin ay pinalitan ng kanyang Heavenly Daw ang Heavenly Daw ng mundong ito at nagawang mangibabaw. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala dahil imposible na palitan ang Heavenly Daw ng sobrang dali kaya nagtataka siya kung nagsisinungaling si Chen Chang'an. Sinabi naman ni Chen Chang'an na tama ang sinabi niya ngunit nagtataka si Mo Ching kung paano niya ito nagawa. Pahayag ni Chen Chang'an na imposible talaga itong magawa ng mga normal na tao ngunit kung meron siyang sapat na skills at techniques ng gods ay magiging posible ito. Maya-maya ay dumating na ang mga cultivators at nagulat nang nakita nilang hindi papatay si Chen Chang'an dahil ang alam nila ay pinuntahan siya ng false god para patayin. Sa kabilang banda ay dumating na rin si Yulon at tinanong si Chen Chang'an kung kamusta ang kalagayan niya. Natuwa naman si Chen Chang'an dahil dumating siya sa tamang oras at sa isang iglap ay nilabas niya na ang false god na hindi makagalaw. Ayon kay Chen Chang'an na ang nilalang na ito ay nagkakahalaga ng 100 points ngunit pinatay niya na ito kanina kaya hindi na muli siya makakakuha ng points sa pagpatay ulit sa kanya. Inutusan niya si Yulon na subukan itong patayin para makakuha sila ng 200 points sa isang atake lamang. Hindi pa rin naniniwala si Yulon sa nangyayari at binatid na isa lang itong panaginip dahil paano naging ganito ang kalagayan ng invincible false god na nag-aantay na lang mamatay. Tinanong ni Yulon si Chen Chang'an kung paano niya ito nagawa dahil pinipigilan ng false god ang lahat ng cultivators sa lugar na ito at malabong mangyari na magagawa niyang labanan ng patas ang false god. Tinanong niya ulit si Chen Chang'an kung naglagay siya ng patibong bago dumating ang false god o nanghihina na ito kanina kaya nagawa niyang magtagumpay. Seryoso namang sinabi ni Chen Chang'an na anong false god ang pinagsasabi niya at binatid na para sa kanya ay isa lamang itong elite monster na wala dapat ikagulat. Nagulat na lang ang lahat ng cultivators at hindi inaasahan ang sinabi ni Chen Chang'an tungkol sa false god. Gayunpaman, hinawakan na ni Chen Chang'an sa leeg ang false god at sinabihan si Yulon na patayin na ito bago pa makuha ng iba. Sa sandaling ito ay nabigla ang lahat sa napansin nilang masamang bagay, dahil napagtanto nila na lumitaw na ang God Slayer sa kanilang harap. Pagkatapos patayin ni Yulon ang false god ay sinabihan siya ni Chen Chang'an na tama ang kanyang ginawa na kapag tinutok niya ang sword sa utak ng false god ay mamamatay kaagad ito ng walang kahirap-hirap. Habang naghihingalo si Yulon ay tinanong siya ni Chen Chang'an kung ano ang gusto niyang sabihin ngunit hindi na tinuloy ni Yulon ang nais niyang iparating kay Chen Chang'an. Pagtingin ni Yulon sa kanyang kamay ay hindi pa rin nagbago ang score at nagtaka si Chen Chang'an kung ano ang nangyayari. Hanggang sa napagtanto niya na hindi pinapayagan ang magkagrupo na gawin ito at hindi inaasahan na kahit ang ganitong klase ng bagay ay iniwasan ng organizer. Ngayong nawala na ang galit ng false god at hindi niya na ito pwedeng ma-farmed ay wala ng ibang paraan para makakuha siya ng 200 points para makapunta sa susunod na laro maliban na lang kung gagawa siya ng kasuklam-suklam na bagay. Tinitigan ni Chen Chang'an ng seryoso ang ibang mga kalahok at napansin nila na mukhang gusto silang patayin ni Chen Chang'an para makaangat silang dalawa ni Yulon sa susunod na pagsusulit. Naalala rin ng mga ibang cultivator na tinawanan nila si Chen Chang'an na isang langgam sa Kyushu noong ginagawa nila ang combat test kaya wala ng ibang paraan para mabuhay sa kamay ni Chen Chang'an. Agad nagsalita si Mo Huaxi kay Chen Chang'an na meron siyang 8 points na pwede niyang ibigay sa kanya nang hindi labag sa kanyang damdamin. Sinabihan rin ni Lin Chi si Chen Chang'an na meron rin siyang 12 points na pwede niyang kunin kahit kailan niya gusto ngunit wag niya lamang siyang patayin. Sinabihan ng mga cultivator sina Lin Chi at Mo Huaxi na kapag binigay nila ang mga points kay Chen Chang'an ay bawal na silang lumahok sa susunod na kompetisyon kapag wala na silang points ayon sa tuntunin na nilagay ng mga gods. Ayon sa ibang cultivator na kung ano ang pakialam nila kung walang sapat na points si Chen Chang'an para makapunta sa susunod na kompetisyon, dagdag pa nila na ang premyo na ibibigay sa kompetisyon na ito gamit ang kanilang mga points ay kamangha-mangha na sapat na para gawing mayaman na captain ang isang kontinente.
Tinanong nila ang ibang cultivator kung okay lang para sa kanila na ibigay kay Chen Chang'an ang mga pinaghirapan nilang mga points ng ganon-ganon na lang. Sabi ng ibang cultivator na kapag hindi nila binigay kay Chen Chang'an ang points ay papatayin sila nito ng walang alinlangan. Ayon kay Mo Ching na kung hindi dahil kay Chen Chang'an ay patay na sana silang lahat at hindi sana nila magagawang manatili ng buhay sa susunod na kompetisyon kaya dapat lamang na magbigay sila ng points para kay Chen Chang'an. Sinabihan ni Mo Ching si Chen Chang'an na susuportahan niya siyang patayin ang mga tanga na hindi sinuklian ang kabutihan na ibinigay niya sa kanila. Sa patuloy na pag-iisip ni Chen Chang'an ay sinabihan niya silang lahat na kung gusto niya silang patayin ay sapat na ang isang daliri ngunit hindi niya papatayin ang kahit sino sa kanila dahil hindi naman siya katulad ng mga ibang tao na pumapatay para sa kanilang sariling kapakanan, para naman sa points ay magagawa niya itong kunin at wala silang kakayahan na pigilan siya ngunit bilang isang marangal na tao ay hindi niya ito kukunin ng walang kapalit. Ayon kay Chen Chang'an nakukuha lamang siya ng kaunting points para sa kanilang kapakanan. Maya-maya ay gumamit na si Chen Chang'an ng time and space retrieval na ikinagulat ng lahat at nagtaka sa nangyari. Habang hawak-hawak ni Chen Chang'an ang ulo ng false god ay nakangiti niyang tinanong ang lahat kung hindi labag sa kanilang kalooban na ipalit ang 5 puntos para sa isang elite monster na may 100 puntos. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala ang lahat sa nangyari at nagulat sa ginamit ni Chen Chang'an na divine technique, habang gulat na gulat si Yulon sa nangyayari ay naalala niya ang time and space retrieval na nagligtas sa kanya noong sa kamay ng false god at sinabi ng treasure spirit na nagmula sa loob ng maze ang gumamit ng time and space retrieval ngunit hindi niya inaasahan na nagmula ito kay Chen Chang'an. Ngayon ay naiintindihan na ni Yulon kung bakit sobrang lakas ni Chen Chang'an at hindi nakakaramdam ng takot sa kahit anong sitwasyon. Tinanong ni Chen Chang'an si Yulang kung gusto niya ulit subukan na patayin ang false god pero tinanggihan niya na ito dahil ayaw niya nang patayin ang false god sa walang kabuluhan na bagay. Sa kabilang banda ay naglakas loob si Pope Xuanwing na subukan patayin ang false god dahil isang malaking tulong ang pagpatay ng false god para sa kanyang hinaharap na cultivation at mahasa ang kanyang invincible Taoist heart. Hindi na rin nagdalawang isip si Lin Chi at Mo Huaxi at agad sinabihan si Chen Chang'an na gusto rin nilang patayin ang false god. Napangiti na lang si Chen Chang'an nang pumayag ang mga cultivator na patayin ang false god at sinabihan na sisimulan na nila ang pagpatay. Lumipas ang ilang oras ay nagawa ng maabot ni Chen Chang'an ang 200 puntos nang hindi man lang pinagpapawisan at nagulat si Yulon dahil hindi pa siya nakakakita ng ganitong klase ng laban. Sa patuloy na pagpatay ng mga cultivator sa false god ay hindi inaasahan ni Lin Chi na darating ang araw na magagawa niyang mapatay ang false god at pasasalamat niya ito kay Chen Chang'an. Sa kabilang banda ay tinanong ni Yulon si Chen Chang'an kung bakit niya ginagawa ang ganitong klase ng bagay. Ayon kay Chen Chang'an na hindi niya na ito kailangan pang tanungin dahil para lamang ito sa kanilang advancement. Batid ni Yulon na kung bakit niya hinayaan patayin ng mga cultivator ang false god ngunit bago pa makasagot si Chen Chang'an sa kanyang mga katanungan ay may nagsalita sa taas na imposible na nang makapunta sa susunod na kompetisyon. Napansin ni Chen Chang'an at ng ibang mga kalahok na ito ang treasure spirit na sinabihan ng God Slayer na simula ngayon ay kailangan niyang alalahanin kung may iligtas pa ang kanyang buhay. Seryosong tinanong ni Chen Chang'an kung ano ang ibig sabihin niya. Ayon sa treasure spirit na ipinag-utos ng mga gods na ang kanyang qualification upang lumahok sa kompetisyon ay kinansela. Dagdag pa ng treasure spirit na matagal na sana nila siyang pinatay kung wala siyang kinalaman kay Lord Shen Wangchen ng God of Time and Space kaya ngayon ay meron siyang dalawang pagpipilian. Ang una ay pwede siyang pumasok sa loob ng portal para dalhin siya sa Divine Court Palace upang tanungin ng gods mula sa Eastern Region at para matukoy ang kanyang buhay at kamatayan. Pangalawa ay kakalabanin niya si God Emperor Jiuyang na papunta na dito para patayin siya ng walang awa. Sinabihan niya si Chen Chang'an na hindi niya magagawang makatakas sa lugar na ito at silang mga East ay hindi siya susubukan na protektahan. Nagulat ang lahat ng cultivator nang narinig nila ang mga impormasyon na sinabi ng treasure spirit at nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Batid ni Chen Chang'an na ang mga gods ang gumawa ng patakaran at sila rin ang nag-iba nito kahit nagsisimula na ang kompetisyon. Pagkatapos ay aalisin nila ang kinabukasan ng isang tao at tukuyin ang kanilang kapalaran ng walang paliwanag. 10 milyong taon na ang lumipas at ang akala niya na natuto na ang mga gods sa kanilang mga pagkakamali ngunit hindi niya inaasahan na ganito pa rin sila tulad ng dati. Habang kinakabahan na ang mga cultivator ay hindi makapaniwala si Mo Huaxi na dumating na ang nilalang na kinakatakutan ng lahat. Tinanong ni Pope Xuanwing kung ano ang pinagkaiba ng mga gods sa harap ng God Slayer.
Ayon kay Yulan na ngayong nagawa na nilang patayin ang false god ay hindi pa rin nila magagawang maligtas si Chen Chang'an sa kamay ng mga gods. Pagkatapos ng maraming panahon at kapanahunan sa libo-libong mundo ay malapad ang mga tao na nakatanggap ng divine lock at nagawang makaalis sa limitasyon ng mga tao at naabot ang realm ng mga gods, na tinatawag bilang God Slayer. Ang ganitong uri ng nilalang ay isang pag-asa para sa mga tao ngunit isa itong banta para sa mga gods. Kaya sa oras na matuklasan ang God Slayer ay agad darating ang mga gods para patayin siya ng walang alinlangan at paslangin ang lahat ng puwersa na nasa kanyang likod. Batid ni Mo Qing na si God Emperor Jiuyang ay may kakayahan na sirain ang Starfield na kanilang kinatatayuan kaya mas mabuti na piliin ni Chen Chang'an ang mas magandang daan para iligtas na muna ang kanyang buhay at pagkatapos ay magpalakas, at kung nagkataon ay pwede rin siyang tulungan ng God Time and Space upang protektahan siya sa mga god. Maya-maya ay tinanong na ng Treasure Spirit si Chen Chang'an kung anong pagpipilian ang kukunin niya. Sa loob ng Windless Plain, habang nagpapahinga ng matiwasay si Ye Shaolin ay isang malakas na energy ang bumaba sa lupa na naging dahilan ng napakalakas na pagsabog. Nagulat si Ye Shaolin sa nangyari at nagtataka kung sinong nilalang ay gumawa ng ganitong nakakakilabot na bagay. Mula sa taas ay nakatayo si Emperor Jiuyang na sinabihan ni Ye Shaolin na magbigay ng respeto dahil ang kanyang presensya ay sinusunog ang lugar. Dagdag pa ni Ye Shaolin na okay lamang kung siya ang masusunog ngunit hindi mabuti na sunugin ang lahat ng halaman at mga hayop na nandito. Tinitigan ng seryoso ni Emperor Jiuyang si Ye Shaolin at sinabihan na umalis sa kanyang daanan. Sa isang malakas na atake ni Emperor Jiuyang ay nagulat si Ye Shaolin at hindi na nagawang makaiwas. Sa sobrang lakas nito ay tumalsik sa malayong lugar si Ye Shaolin na nagbigay ng matinding pagkasira ng kabundukan. Habang nawawala na ang mga usok ay hindi man lang nakatanggap ng kahit anong pinsala si Ye Shaolin at malumanay na sinabi na naiintindihan niyang isa siyang god kaya bibigyan niya siya ng isang nakakakilabot na karanasan. Sa kabilang banda ay walang alinlangan na sinira ni Chen Chang'an ang portal na nilagay ng Treasure Spirit at sinabi na hindi siya natatakot sa mga gods. Nagulat sina Yulan, Lin Chi, Pope Xuanwing, Mo Huaxi sa ginawa ni Chen Chang'an at hindi makapaniwala na naglakas loob siyang sabihin ito sa mga gods. Habang nakatayo si Chen Chang'an ay seryoso niyang sinabihan si Emperor Jiuyang na pumunta sa kanyang harap.